Guys, alam mo dati, nung nakatira kami sa Ojos, yung apartment ni Mons, maganda ang place. Sobrang ganda. Na naayos namin yun. Hindi, madalas ako ang nag-aayos ng apartment ng bahay. Nakatira kami una sa apartment. Ang apartment na yun as in hindi talaga maganda. Alam mo yung kulay pa niyan, parang green. Green yan. Tapos, yung mga style pa basta ang pangit talaga, as in, pangit. Ano ba tong bahay na to? Tama lang na naging apartment talaga. Pero alam mo, pagkalipas ng siguro mga 1 year or 2 years, naayos ko yon yung apartment, inayos namin. Ako madalas ang nagpipinti, ako ang nagpipintura ng bahay. Mula Ojos, Lingbe, at saka dito sa Grino. Alam mo yung bahay na yun, nabenta, dati ano lang yun, yung parang 1.9 lang ang halaga. Tapos, nung inayos, naging 2.50. Alam mo, dati, nung pagkabenta nung bahay na yun, ang madalas na naririnig ko talaga ay, hindi ko daw iniiwanan si Mons dahil sa pera. Ang bahay na yun na pinagbentahan ang apartment na yun na pinagbentahan yung apartment na pinagbentahan, yung pera nun ay binili ng 2 bahay. Sa Lingbe ang isang bahay din with, meron siyang second floor, pero yung second floor nun ay hindi pwedeng tirahan, pwedeng tulugan, pero hindi talaga na kasi nga mababa. Parang hindi siya, di ba may mga lolo dito, may mga dito na kung gaano kataas ang bahay, yung sukat, yung ganon. Pero yung bahay na yun ngayon ay inuupahan. Tapos, ang ginawa namin, mayroon pang natirang pera si Mons. Sabi ko, Mons, kaysa maubos ang pera, alam mo kung ano sabi ko kay Mons, ibili natin ng bahay. Binili namin ng bahay dito sa Lingbe, sa Grino. Yung sa Lingbe, pinauupahan. Yung bahay na yun sa Lingbe, ano din yun? Ang dumi-dumi, ang carpet nun, napakadumi. Basta, ay hindi pala madumi ang carpet nung dito pala ang madumi ang carpet. Doon, yung carpet noon malinis. Na parang minintain din talaga namin ng linis. At una, wala naman kasi kaming hayop na, alam mo yung magdudumi, yung kami lang talaga. Yung apak-apak lang, syempre yun. Kasi nga, carpet, madaling madumihan. Tapos nung naayos yun, lumipat kami dito, bumili kami ulit ng bahay. Itong bahay na to, ito sa Grino to. Yung bahay na to dito, ako din kami ni Mons ang nagayos. Pinalitan namin ng sahig, ginawa namin kahoy. Yung dati kasi carpet ang dumi-dumi, tinanggal namin yun. Alam mo sa tuwing si Mons na kailangan niya nandyan ako lagi. Itong bahay na to, nakapangalan to sa akin at saka kay Mons. Alam mo, lucky ako dahil kahit na ex ko na lang si Mons, binigyan niya ako ng chance na magtumira sa bahay na to. Alam mo yung hati kami, mayroon kaming sariling kwarto. Si Abby mayroon sariling kwarto, pero ang anak ko wala dito, kinuha ng DSWD. Doon siya nakatira. Si Mons may sariling kwarto. Ang bahay na ito, in-embrace namin ng, napakaganda. As in, ang ganda. Una, ayaw ko dahil maraming puno. As in, ang gulo-gulo ng bahay, as in, madumi, yung gano'n. Pero inayos namin ang sahig. Nagkaroon ng problema sa toilet, inayos din. Alam mo, sa tuwing Simon, sa tuwing may bibiling bahay nandyan ako. For sure, di ba? Naging kasama niya ako ng how many years. May karapatan ako. Pero alam mo yung masakit, tinatanggalan ka ng karapatan eh. Alam mo si Mons hindi madamot. Hindi ako tinatanggalan ng karapatan ni Mons. Pero yung tao sa paligid, alam mo yung pinagdadamutan ka. Obviously, pinagdadamutan ka. Alam mo yung gusto kang ingud-ngud sa putikan kapag alam mo nasa ngud-ngudan ka na ng tayo, lalo ka pang ingungud-ngud. Ganun naranasan ko yan. Pero hindi nila naisip na sa tuwing si Mons ay walang-wala. Sa tuwing may sakit si Mons, nandyan ako.
para tulungan siya. Nandyan ako para alagaan siya. Nandyan ako para linisin kung ano yung duming mayroon sa paligid niya. Pero alam mo yung nakakainis, ano? Yung hindi ka tinitigilan ng tao. Yung tingin sa'yo, ganito lang, ganyan ka lang, ganyan lang. Si Rogelia, ganito, ganyan. Na hinuhututan ko si Mons. God, naubos ang pera ni Mons. Binili ng bahay. May savings si Mons, kasama ako sa pagtulong sa kanya para magkaroon siya ng savings. Sino ang bumibili ng pagkain? Sino ang nag-share kay Mons? Kapag kailangan niya ng bayaran sa tax, ako nang ako. Pero ako nang ako ang inungud-ngud sa kahihiyan. Ako nang ako ang sinisira lagi. Ako nang ako ang nag-ubos ng pera ni Mons. Alam mo, nasa bakasyon ako 7 months nagpapagaling. Nagpapagaling sa sakit na naranasan ko. Sa sakit na hindi ko ginusto. Umalis ako sa amin nang healthy ako. Healthy ang mind ko, pero pinipilit akong magkasakit. Pinipilit ako magkaroon ng stress. Pero alam mo, lucky ako, umuwi ako ng Pilipinas. In 7 months, gumaling ako. Gumaling ako sa tulong ng pamilya ko. Masakit para sa akin na mapalayo sa anak ko. Dahil yung special occasion na dapat ay nasa tabi ako ng anak ko, wala ako. Alam niyo kung bakit? Dahil kailangan kong umuwi para sa sarili ko at para sa katahimikan ng lahat. Umuwi ako, yes. Para matahimik si Mons, dahil kung hindi din si Mons bigyan ng alam mo, stress para sa akin, stress para kay Mons, stress para sa anak ko. Lahat yon nilunok ko, lahat yon kinaya ko. Pero alam mo yung hindi ko makaya? Yung patuloy akong binabantayan ng binabantayan. Patuloy na sinisira ng sinisira. Alam mo si Mons ngayon, wala ng pera. Pero nandito pa rin ako bilang ex niya, bilang kaibigan niya, bilang part ng pamilya niya dati. Pero si Mons yung tipong tao na hindi niya ako kayang sipain sa pamamahay na ito. Alam niyo kung bakit? Dahil may malasakit ako sa taong yan. Dahil tatayan ng anak ko na hindi ko pwedeng saktan. Na hindi ko pwedeng iwan kung saan walang-wala na siya. Sino ang nag-ubos ng pera? Alam niyo ba kung sino? Si Rose. Isang call center sa Pilipinas. Isang mandurugas. Isang manghuhut-hut. Isang nagpaasa kay Mons na mahal niya si Mons. Hanggang sa yun, tinangay niya yung pera. Alam niyo ba kung anong ginagawa? Tuwing katapusan, tumatawag ang punyeta para manghingi ng pera. Nakesyo na ano siya, naoperahan siya, nakesyo emergency. Bakit? Obligasyon ka ba niya? Para bigyan ka ng pera? Yung hinuthut mo kay Mons, di ba milyon? Milyon na yun sa Pilipinas. Malaking halaga na yun sa Pilipinas. Alam mo kung ano? Gigil na gigil si Mons sa'yo. Dahil alam niya na niloko mo lang siya. Alam niya na hinuthutan mo siya. Pinaasa mo sa wala. Sino sinisisi nyo? Na masamang babae ako? Ako na nandito pa rin kay Mons kahit zero balance na ang account niya. Ako na laging naglilinis ng mga damit niya. Ako na nandito para linisin ang bahay kapag may kalat siya. Wow! Nasaan ang justice? Ha? Kapag nag-criticize kayo kay Rogelia, kapag nag-criticize kayo sa akin non-stop. Non-stop yan guys, non-stop. Alam nyo kung saan galing pamilya ang sinisira nyo? Matinong pamilya ang pinanggalingan ko. Mahirap man ang buhay namin, hindi ako nandugas kay Mons. Bagkus ang binibigay ni Mons sa akin na pera, ay ba, bigay niya yun. Kusang bigay niya yun. Alam mo kahit ganyan lang si Mons, nirespeto ko yan eh. Kapag galit yan, nire-respeto ko yan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang tao may karapatang magalit. Ang tao may karapatang mapikon, yes. Pero yung hindi ko kayang tanggapin, yung inungud-ngud niyo ako palagi sa kahihiyan, kahit hindi ko gusto, kahit hindi karapat-dapat. Nasaan ang justice? Ha? May justice ba sa pambubuli niyo sa akin? May justice ba sa panggugulo niyo sa buhay ko? Wala.
Pinilit kong manahimik. Pinilit kong lunukin lahat ng kahihiyan na binibigay nyo at pinupukol sa utak ko. Naranasan ko pang makulam. Bakit? Dahil mga epal ang mga Pilipina na nakilala ko. Mga epal. Naranasan kong makulam. Thanks God, I'm survived. Dahil alam ko, God give me a mission in this world. Pero yung paulit-ulit yung sirain ng buhay ko, wow! Nasaan ang justice? Di ba bullying is not allowed in this world? Pero nabully ako. Nabully ako ng paulit-ulit. Pag nag-withdraw si Mons ng pera pambigay sa pamilya ko, alam nyo kung ano? Judgmental na yan. Inuubos ko ang pera ni Mons. Bakit hindi nyo hulihin si Rose? Alam nyo ba kung magkano ang kinuha niya kay Mons? Malaking halaga. Si Mons mismo ang nagsabi dahil nagtanong na siya sa lawyer, hanggang ngayon wala pa ring aksyon. Kaninong kasalanan? Kay Rogelia? Ako ang kumuha ng pera na pinagbibintangan yung isang gold digger? Hindi ako gold digger. Hanggang sa huling hininga ni Mons, makikita niya pa rin ang mukha ko na nandyan nagsusuporta sa kanya. Pero alam mo yung taong yan? Nakailang emergency na yan. Kung gold digger ako, di dapat binigyan ko na yan ng lason. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin ang tao. Buhay pa rin, nakasurvive sa cancer, stage 3. Nandyan pa rin si Rogelia, no? Hanggang ngayon, walang pera si Mons, nandyan pa rin ako. Pero sige pa, judge pa, sige pa, sige pa. Alam mo, kapag ako napikon, kakangyak-nyak nyo, papatulan ko na kayo. Bakit? Dahil too much na ang binibintang nyo sa akin. 2 months na guys ang binibintang sa akin. Galing ako sa matinong pamilya. Ang pamilya ko hindi mayaman, pero masayang pamilya. May mga kakilalang kaibigan, mga kaibigan na pulis at army. Pero alam nyo ba, yung pamilya ko pilit na nananahimik. Alam nyo kung bakit? Nilalagay nila sa lugar kung paano mainis. Pero alam nyo yung ginagawa nyo sa akin? Yung ginagawa nyo paulit-ulit sa akin, subukan nyo lang in person. Atakihin ako. Promise. Dudumugin kayo ng relatives ko. Dahil galing ako sa biggest family. Galing ang pamilya ko sa Antaran family sa Aklan. Kaya yung epal-epal dyan na taga-Aklan daw sila at siga sila dito, astig sila dito sa Grino. Subukan mo lang. Magkasubukan tayo. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin. Kung ayaw mo sa akin, wag mo. Yun. Yun guys, i-share nyo ang video. Kasi ako, pinagbibintangan na gold digger. Alam mo, ako yung taong masayahin eh. Easy na magkaroon ng kaibigan. Dahil ako yung tipong taong friendly. Kapag kaibigan ko, loyal na kaibigan. Family ko, family ko. Alam mo si Mons, kinupkup namin yan na family. Family. Hindi para hututan. At yan yung taong yan, hindi ko kayang iwan sa ere ng ganun-ganun na lang. Siguro kahit na magkaroon ako ng bagong family, magkaroon man ako ng boyfriend, nandyan pa rin ako to support Mons. Hindi man sa maraming pera, someday Mons, promise, promise. May paganito-ganito ka pa, Rose, oh. Hello Morgans, are you there? Alam mo Rose, ikaw? Huwag mong idamay lahat ng mga Pilipino dahil mga Pilipino ay matitino. Kung ikaw hindi matino ang utak mo, huwag kang manghuthot kay Mons, Mogens. Mogens, Mons yun. Bobo. Manghuhuthot ka na lang, hindi mo pa ayusin kahit pangalan, hindi mo ma-pronounce. Mogens, are you there? Can we talk later? Alligator. Malaking bunganga. Buhaya. Ayan, isa kang buhaya, Rose. Share mo guys, baka sakaling mahuli ang hudas. Alam mo, hintayin nyo lang talaga yung vlog ko sa susunod.